Hi guys, welcome sa Love Lifeline, dulugan ng mga pusong sawi, okay? This is episode 1. Okay, this is the pilot episode na pag-uusapan natin yung mga problema ninyo. Ito, kinuha ko to, yung mga problema nila in Facebook, Instagram, and X. Unahin natin yung sa Facebook. Ang pag-uusapan natin this morning is paano ba maiiwasan sa isang relationship ang toxic? Para sa akin sa walang relasyon na perfecto, lahat talaga nag-aaway pero napagkakasunduan. Kapag toxic na ang tao, yung puro na lang kayo away, wala nang mangyayari sa sitwasyon, yung puro away ng away, tama na. Hindi na yan love. Yan ay toxic na yung relasyon ninyo na dapat hilingin ng hindi tuloy. Because pag toxic ng relasyon o ang relationship ninyo, hindi may iwasang masira yung tiwala ng tao sa'yo. Diba, kung nagsiselos ka, na masama mo lahat ng bagay, lahat ng bumibigay sa'yo mali, lahat ng ginagawa mo mali, toxic na lahat yung iniisip ng karelasyon mo sa'yo. Parang wala na siyang tiwala sa'yo. Dapat, sa una pa lang, pag nakilala mo yung isang tao, kilala mo na. Wag tayo basta-basta magtitiwala. Diba, sa panahon ngayon, maraming nasasaktan, maraming mga break up, kahit mga celebrity, maraming naghihiwalay. Mas maging at yan naghihiwalay. Pero isipin natin na lahat tayo ay nagkakaroon din, nasasaktan din tayo. Pag ang puso ay nasaktan at tiwala ay mawala, hindi na maibabalik yan. Kaya isipin natin sa sarili natin kung ano yung mali nating na ginagawa. Alam nating mali, wag na natin gawin. Kasi alam nating mali yun. Yung mga mali na hindi na dapat paulit-ulit pa na gawin. Diba? Sa isang relasyon, kapag alam mo sa sarili mo na siya na yung tamang tao at kilala mo siya, doon mo na siya sagutin. Diba? Doon mo siya sagutin. Dahil kung siya ay tamang tao para sa iyo at kilala mo siya, makikilala mo yan kung sinagot mo at kung siya na ang para sa iyo at tumagal kayo, yun ang totoong pagmamahal. Kung puro toxic ang relasyon niyo, puro away, sumbatan, kung ano-ano pa, masisira yung tinatawag love and trust. Pag nawala yung love and trust, hindi na pag-ibig yun. Martir ka na. Yung paulit-ulit mo siyang minamahal, kahit paulit-ulit ka na ding nasasaktan. Diba, kung nasasaktan tayo, tama na. Diba, hindi natin alam na masakit sa sarili natin na nasasaktan tayo. Isipin din natin sa sarili natin kung ano yon at bakit. Diba? Isipin natin yun. Sa lahat ng bagay, maraming mga mali tayong ginagawa. Pero, nagiging tama lang tayo sa pagpili ng ating magiging kasama pang habang buhay. Una, kilalanin muna natin siya. Pangalawa, kilatisin mo siya kung sino na ba yung para sa'yo. Pangatlo, kung tama siya na yung tamang tao, mag-decide ka na kung sasagutin mo ba siya or hindi. Nasa yung final decision, wala naman sa ibang tao o nasa iyo. Diba? May mga taong hindi na masaya, may mga taong masaya. Pero isipin natin sa sarili natin, yun yung perfect time na malaman ng malaman mo sa sarili mo na hindi siya toxic. Siya ay isang green flag. Mabait siyang tao. Diba? Mabait siyang tao at mapagkakatiwalaan siya. Kasi siya yung napangasawa mo. Isipin mo sa sarili mo na siya na yun. Isipin mo sa sarili mo na hindi nabaliwala yung pagmamahal mo sa kanya at hindi nabaliwala yung love and trust mo sa kanya. Lahat naman na pag-usapan, pero isipin natin yung trust and love para sa sarili natin at para sa ibang tao. Isipin natin yan.
Okay? Eto ha, para sa aking fire of the day, ito ang aking fire of the day bago matapos ng episode na to. Ang aking fire of the day is kung maghahanap kayo ng mga perfect na tao para sa inyo, kilalanin niyo muna ng maigi. Yung ikaw na yung babae na magpapatibok ng puso niya, yun ang tamang tao para sa'yo. At yung alam mong mahal ka at hindi ka ipagpapalit naman. Okay? Thank you sa mga nag-abang ng pilot episode na Love the Love Hotline. Tulugan ng mga pusong sawi. Kita-kits bukas sa episode 2. Abangan yan araw-araw ako mag-upload. Babush. Love you.